Pagkatapos ng mga pangyayari sa Moro Saga, si Goku at Vegeta ay gumugol ng maraming oras sa pagpapalitan ng mga suntok na yumanig sa kalangitan. Ang bawat pagsalpok ng mga kamao ay nagdulot ng mga alon ng presyon na naghihiwalay sa mga ulap at ang lupa ay nabasag sa ilalim ng kanilang mga paa habang ang kanilang mga malabughaw na aura ay nanginginig ng may lumalaking intensidad. Huwag kang magpigil, Kakarot. Kung ito lang ang mayroon ka, kung gayon ang pagsasanay ni Whis ay walang silbi. Sabi ni Vegeta habang sumusugod siya na nagpapakawala ng isang pagsabog ng enerhiya. Relax, Vegeta. Nagpapainit lang ako. Sumagot si Goku nang may malawak na ngiti habang agad siyang nawala at muling lumitaw sa likuran niya. Mabilis na umikot si Vegeta at hinarang ang suntok gumanti ng isang pataas na sipa na nagpaatras kay Goku ng ilang metro. Gayunpaman, mabilis na tumugon si Goku at pinigilan ang sarili bago bumagsak sa mga bato, nakangiti sa tuwa nang mapagtanto niyang nagiging seryoso na sila. Aaminin kong nagulat ako. Paano kung dagdagan natin ang pusta? Sabi ni Goku habang pinapalakas niya ang kanyang lakas, dahilan para bumigat ang hangin. Iyon mismo ang nasa isip ko. Pagkatapos noon, pinakawalan nilang dalawa ang kanilang mga kapangyarihan, dahilan para manginig ng husto ang lupa sa kanilang paligid. Ngunit nang malapit na silang sumugod pabalik sa labanan, may nangyari pang iba. Ilang metro ang layo, nagsimulang mapunit ang hangin, at isang berdeng portal ang nabuo sa kawalan. Hugis isang spiral ng enerhiya. Iniwan nitong nalilito sina Goku at Vegeta dahil wala silang ideya kung ano ang maaaring naging sanhi ng paglitaw ng paglabag na iyon. Sa tingin mo ba ay isang imbitasyon ito, Vegeta? Huwag kang maging mangmang. Maaaring isa itong patibong. Siguro. Ngunit kung may makakagawa nito, maaaring malakas sila. Hindi ba? Palaging nagmamadaling pumasok ng hindi nag-iisip. Kung papasok ka, sasama rin ako. Hindi kita hahayaang magsaya. Nagtinginan sila, may bahagyang mapagkumpetensyang ngiti sa kanilang mga mukha, at sabay na naglakad sa portal. Ang hindi nila alam ay gawa pala ito ng isang tao mula sa ibang mundo, si Angstrom Levy. Ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan kasama ang isang serye ng mga interdimensional na aparato, lahat para maghanap ng mga reinforcement para sa kanyang plano laban sa Invincible. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagkamali siya. Dahil sa kanyang paghahanap ay nabuksan niya ang portal sa isang hindi inaasahang punto. Ang mismong lumitaw sa harap ni Goku at Vegeta. Hindi, hindi, hindi. Hindi iyon ang tamang universe. Bulalas ni Angstrom nang mapagtanto niyang tumawid ang mga sayan sa portal na humantong sa kanila diretso sa kanyang base. Nang makapasok sila, sumarado ang portal sa likuran nila na iwan silang magkaharap ni Angstrom Levy. Tumingin si Goku sa paligid ng may kuryosidad, pinagmamasdan ang mga screen at pabilog na istruktura, nagulat sa lahat ng nakikita niya. Nako, sino ba ang mga taong ito? Nararamdaman ko ang isang hindi kapani-pani walang puwersa na nagmumula sa kanila. Hindi ako pwedeng maging pabaya. Kailangan ko silang ilabas dito. Bahagyang ikiniling ni Goku ang kanyang ulo kay Angstrom. Ikaw ba ang nagbukas ng portal na iyon? Nako! Nang hindi sumagot si Angstrom, humakbang si Vegeta ng sapat na malakas para manginig ang lupa. Sagutin ng maingat. Wala kami sa mood para sa mga laro. Naramdaman agad ni Angstrom ang pressure. Hindi ito katulad ng mga variant ni Mark na nakalaban niya noon. Mas siksik ito, mas dalisay. Sinisigaw ng kanyang instinct na huwag silang pukawin. Napalunok si Angstrom ngunit pinilit ang isang ngiti habang inaayos ang isa sa mga aparato sa kanyang palso. Siyempre ako iyon. Ngunit isa lamang itong maliit na maling kalkulasyon, wala nang iba. Pinag-cross ni Vegeta ang kanyang mga braso, sinusubaybayan ng kanyang mga mata ang bawat galaw na ginagawa ni Angstrom. Huwag mo kaming paglaruan. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang sinusubukan mong gawin. Naramdaman ni Angstrom ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Ang presyon na nagmumula sa kanilang dalawa ay hindi lamang lakas. Parang maaari nilang burahin ang kanyang pag-iral anumang oras. Easy, easy. Hindi mo ako kaaway. Isa akong siyentipiko, isang dimensional traveler. Nag-aaral ako ng mga alternatibong realidad, mga bayani, mga banta sa kosmiko. Kayong dalawa ay dumating lang noong hinahanap ko. Napangiti ng bahagya si Goku.
Mga alternatibong realidad. Parang interesante. Kaya, malakas ka ba? Kakarot, huwag kang maging hangal. Hindi ito ang tamang oras. Si Angstrom ay tumawa ng may kaba. Hindi tamang salita ang malakas. Mas madiskarte ako. Nangangalap ako ng mga mapagkukunan, mga kakampi, kaalaman. Makikita nyo sa mundong ito, mayroong tinatawag na invincible, isang bayani. Bagamat problematiko ang kanyang pag-iral. Invincible, gusto ko ang pangalang iyon. Malakas ba siya? Sapat ang lakas para magdulot ng kaguluhan. Sinusubukan ko lang panatilihin ang balanse. Pagkatapos ay ipaliwanag kung bakit tumataas ang pulso mo kapag binabanggit mo ang pangalan niya, sabi ni Vegeta. Napansin kung paano medyo naiirita si Angstrom nang mabanggit ang pangalang iyon. Hindi mo ba iniisip na medyo malupit ka? Ikaw ang masyadong mahinahon, Kakarot. Hindi natin siya kilala. Habang may maliit na pagtatalo sina Goku at Vegeta, nagpa siya si Angstrom na kumilos. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang maghagis ng portal sa kanila, pinalabas sila sa base at agad itong isinara. Kasabay noon, sina Goku at Vegeta ay dinala sa lungsod ng mundo ng Invincible na lumilitaw sa kalangitan. Nainis si Vegeta dahil nahuli siya ng hindi handa, ngunit isang bagay ang nilinaw ng galaw ni Angstrom. Hindi siya sapat na malakas para harapin sila ng direkta. Kaya ginamit niya ang taktikang iyon. Walang idinulot ang kanyang pag-atake sa amin, ngunit mukhang pinalayas niya kami para hindi namin malaman ang kanyang mga intensyon. Sa totoo lang, akala ko ay aatakehin niya tayo, kaya hinayaan ko siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Hindi ko inaasahan na ipapadala niya tayo rito. Alinman sa dalawa, kailangan natin siyang hanapin mamaya. May kakaiba sa lugar na ito. Tama ka. Iba ang hitsura ng lungsod na ito. Dahan-dahan silang bumaba sa tuktok ng isa sa mga gusali, sinusubukang unawain kung nasaan sila. Pinag-cross ni Vegeta ang kanyang mga braso, sinuri ang mga gusali, sasakyan, at ang medyo kakaibang teknolohiya. Hindi ito ang daigdig na kilala natin. Tama ka. Hindi ko kilala ang arkitekturang ito. Hindi ko rin maramdaman ang iba. Pinikit ni Goku ang kanyang mga mata, nag-focus. At ang kinang mga tao rito ay iba. Mas mahina sa pangkalahatan, ngunit may iba pa. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat ng mga taong ito, may ilan na may mas mataas na antas kaysa sa karaniwan. Tama. Walang espesyal, ngunit malinaw na sila ang pinakamalakas dito. Sa mga lansangan, tila walang nakapansin ng anumang kakaiba. Umuusad ang mga sasakyan, tumutunog ang sirena ng pulis sa malayo, at isang helikopter ang lumilipad sa kalangitan. Wala akong makitang daan pabalik. Maaaring kailanganin nating hanapin ang lalaking iyon para makauwi tayo. Oo, ngunit higit pa riyan. Gusto kong malaman kung bakit niya binubuksan ang mga portal. Malinaw na hindi totoo ang sinabi niya sa atin kanina. Sino ang nakakaalam? Pero sa paraan ng reaksyon niya, sigurado akong hindi niya inaasahan na magpapakita tayo. Ang pinakamagandang gawin ay mag-imbestiga, pero mag-ingat. Huwag natin siyang takutin kung sakaling matagpuan natin siya. Tumango si Goku na may karaniwan niyang kalmadong ekspresyon. Magandang ideya. Gawin natin. Tumalon sila mula sa rooftop at lumipad sa lungsod, naghahanap ng anumang palatandaan na maaaring maghatid sa kanila kay Angstrom at piliting makuha ang mga sagot mula sa kanya. Habang iniinspeksyon nila ang lugar, nanatili si Angstrom sa kanyang base, nanginginig pa rin sa nangyari. Alam niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at maaaring mabigo ang kanyang mga plano dahil dito. Nako, hindi ko ito plinano. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago pa may gawin sa akin ang dalawang iyon. Walang makakapigil sa akin sa paghihiganti ko kay Mark. Nang mapagdesisyonan ni Angstrom ang susunod niyang gagawin, nagbukas siya ng mas maraming portal sa paligid niya. Mula sa kanila, lumitaw ang masasamang variant ng Invincible na kanyang nire-recruit. Ang mga pinakanamumukod tangi ay sina Mohawk, Sinister Mark, Omni-Man, at ang Masked Mark. Pero hindi pa rin sapat, kaya bibilisan natin ang mga bagay gamit ang iba pang mga variant. Maghanda para sa pag-atake. Oo, kahit ano paman. Gusto ko lang durugin lahat ng nasa daan ko. Gawin mo ang kailangan mong gawin, huwag mo lang kaming paghintayin ng matagal. Sulit ang paghihintay. Makikita mo.
Pagkatapos noon, nagsimulang magtrabaho si Angstrom at hinanap ang iba pang mga variant ni Mark. Determinadong magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari at tapusin siya. At mas mahalaga, siguraduhing hindi sisirain ng dalawang estrangherong iyon ang kanyang mga plano. Samantala, patuloy na lumilipad sina Goku at Vegeta sa lungsod, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Hanggang sa bigla silang nakakita ng isang malaking kislap sa isa sa mga kalye. Ito ay si Powerplex, isang taong may teknolohiyang nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kinetic energy para sa kanyang kalamangan. Ginamit niya ito upang makuha ang atensyon ni Invincible, sinisisi siya sa lahat ng pagkamatay na dulot ng kanyang ama. Napakatindi ng kanyang puot kaya ginamit niya ang sarili niyang pamilya bilang pain para siguraduhing lilitaw ang bayani. Nilalabanan siya ni Invincible para pigilan siya. Dahil inilalagay niya sa panganib ang lahat lalo na ang sarili niyang pamilya sa malapit. Lumapit sina Goku at Vegeta sa ere, pinapanood mula sa pinakamalapit na lugar nang hindi nakikita. Walang sino man dito ang nakakaintindi sa panganib na dinadala mo. Kaya naman papagbayarin kita sa ginawa mo. Alam kong maraming tao ang nagdurusa dahil sa akin, ngunit wala itong mababago. Tumigil ka. Habang nanatiling pantay ang kanilang laban. Napagtanto ni Goku at Vegeta na medyo mataas ang antas ng kapangyarihan ni Invincible kumpara sa karamihan. Bagamat walang partikular na mataas na enerhiya si Powerplex dahil umaasa siya sa kanyang kinetic technology na siyang pinakamalaking kalamangan niya. Sa tingin mo ba dapat tayong gumawa ng isang bagay? Siguro, ngunit hindi natin alam ang sitwasyon kaya panoorin natin ng kaunti pa. Sana tama ka, sabi ni Goku. Bahagyang nag-aalangan habang lalong tumitindi ang laban. Dahil sina Invincible at Powerplex ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa isang gusali kung saan naroon ang pamilya ni Powerplex. Hindi nagtagal at nakamit ng Invincible ang kalamangan. Sa wakas ay nagawa niyang pigilan si Powerplex at pigilan ito, ngunit sa isang pagsabog ng galit. Nagpasya si Powerplex na magpakawala ng isang napakalaking kinetic energy charge. Kahit na maaari nitong tamaan ang kanyang asawa at anak na ilang metro lamang ang layo. Mukhang tiyak na kamatayan para sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, nag-teleport si Goku na hinila ang babae at bata palabas ng gusali bago pa man sila maabutan ng pagsabog. Kasabay nito, lumitaw si Vegeta sa likod ni Powerplex at isang simpleng suntok ang tumama sa kanya na nagpatumba sa kanya. Bumagsak si Powerplex sa lupa nang hindi man lang naintindihan kung ano ang tumama sa kanya. Tumayo si Invincible, humihingal ng hirap, gulat sa interbensyon. Dahil kung wala sila, mamamatay sana ang pamilyang iyon. Walang silbi ang mga kapangyarihang iyon kung gagamitin mo ang mga ito ng walang kontrol. Sabi ni Vegeta habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Powerplex. Nang ligtas na ang lugar, lumapag si Goku sa tabi ni Vegeta at inilapag ang babae at bata sa lupa. Ngunit sa halip na magmukhang nagpapasalamat, tila naiirita ang babae. Ibinahagi niya ang parehong paghamak na mayroon ang kanyang asawa para kay Invincible kahit ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Mukhang kontrolado na ang lahat. Salamat sa tulong niyo. Sino kayo? Hindi ko pa kayo nakikita noon. Komplikado, pero ang pangalan ko ay Goku, at ang katabi ko naman ay si Vegeta. Hindi ko sinusubukang manghusga, pero bakit ganyan ang pananamit mo? Tanong ni Vegeta, habang nakatingin sa asul na suit ni Invincible. Dahil isa akong bayani. O kahit papaano ay sinusubukan kong maging. Pinoprotektahan ng suit ang aking pagkakakilanlan at ipinapaalam sa mga tao na ako ay bayani para tumulong. Ikiniling ni Goku ang kanyang ulo ng may tunay na kuryosidad. Isang bayani? Tulad ng isang taong nagliligtas ng mga tao at lumalaban sa mga masasamang tao. Tumango si Invincible. Tama. Ang pangalan ko bilang bayani ay Invincible. Iyan ang pagkakakilala sa akin ng karamihan. Naningkit ang mga mata ni Vegeta nang marinig niya ang pangalan. Invincible. Hoy Vegeta. Hindi ba nabanggit ng portal guy na iyon ang isang taong nagngangalang Invincible? Pinag-cross ni Vegeta ang kanyang mga braso. Oo, sabi niya problematiko ka na pinapanatili niya ang balanse o kung ano paman. Malinaw na nagsisinungaling siya pero baka mabigyan mo kami ng ilang sagot. Tiningnan sila ni Invincible na naguguluhan dahil hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila.
Teka, sino ang bumanggit ng pangalan ko? Ano ang pinagsasabi nyo? Sumulyap si Goku kay Vegeta bago sumagot. Bago kami makarating dito, dumaan kami sa isang berdeng portal. Dinala kami nito sa isang base na puno ng mga screen at kakaibang teknolohiya. May isang lalaki roon. Sabi niya nag-aaral siya ng mga alternatibong realidad at problematiko ka raw. Hindi niya ibinigay ang pangalan niya at mukhang hindi siya yung tipo na madaling magsabi ng totoo. Agad na kumunot ang noo ni Invincible sa paglalarawang iyon. Teka, sinabi mo bang berdeng portal? Mga aparato sa kanyang mga braso at isang malaking ulo. Oo, eksakto. Naikuyom ni Invincible ang kanyang mga kamao nang mapagtanto niya kung sino ang pinakakinatatakutan nito dahil nangangahulugan iyon na buhay pa si Angstrom.